Kabayan, ilang taon ka na bilang OFW? Almost 5 years. Ilang employer yun, kabayan? Una, 3 years ako sa Saudi, isang employer, and then, at saka, pagdating ko dito sa Turkey, 2 years, isang employer, at saka ngayon, pangatlo. So, sa 5 years, 3 employer ka, naka-3 employer. So, nakailang boyfriend ka din, kabayan? Boyfriend? Oo. Meron din sa Saudi at saka meron din dito sa Turkey. Wala akong boyfriend sa Saudi, wala ako dito sa Turkey. Parang hindi mo like yung mga Arabo. Ay, ayoko. Seryoso to. So how about Turkey? Like mo ba sila? Anong like na ano? Gusto mo ba yung mga Turk din? Kasi alam ko kasi single and available ka. I mean, wala kang asawa sa Pinas. So, wala naman siguro masama kung magkaroon ng boyfriend kung saan ka man, di hindi ba? masama, pero okay naman yung Turkey, pero kaya lang, yung madali ako magsawa sa beauty nila. Gwapo sila, syempre, parang American beauty. Pero nagsasawa ako, kaya ayoko. Sige. Next question. Sa 5 years mo, meron ka bang karanasan na nahirapan kang tanggapin na hindi mo makakalimutan? Oo, syempre meron. Hindi talaga yung maiwasan eh. Ang pinaka worst talaga nangyari is, yung nagkasakit ako dito sa Turkey na, almost 1 month ako nag-stay sa hospital ng mag-isa. Talaga? Di ko alam yun Tapos, syempre talagang masakit talaga kasi wala kang pamilya. Tama. May kaibigan ka naman, pero syempre sa layo ng hospital, nahihirapan silang magbisita sa'yo. Oo. Tapos, kumbaga, yung language kasi mostly kasi ito sa Turkey, kunti lang yung marunong mag-English. Talaga. Kaya syempre, talaga yung wala kang makausap, syempre, lang yung mo, television lang, ganyan. Ang hirap talaga pag magkasakit. Walang mag-alaga sa'yo. No? I mean, sarili mo rin talaga. Wala kang tutulong. Walang masampitan. Yan Walang talaga masambit. ang pinakamahirap. Oo. Yung isang OFW talagang magkasakit, yan ang pinakamahirap talaga kasi yung kumbaga... Sarili mo lang din. Tutulong sa sarili mo. Tapos, ka lang, ganyan talaga mag-isa. Yan lang talaga ang, Ikaw lang, anong sakit mo? Yung... parang hindi ko rin siya kasi biglaan lang ba. Kasi ang una kasi yung nangyari kasi yung sa mama ko na disgrasya siya, yung nahulog siya sa hagdanan. Tapos isang paa niya na yung nabali yung galing tuhod na buto hanggang yung tao sa hips yata yun. Dapat ang sabi ng doktor, dapat tanggalin yung buto tapos papalitan ng stainless. Parang yun ang nangyari. Parang parang na-depress ba? Kasi okay. hindi ko na yung... Hirapan kang tanggapin. Hindi ko na bang yung nangyari sa kanya. Kasi matanda na siya 80 years old na siya. Sabi ko kaya pala. kumbaga hindi makakayanan, ganyan. Parang ganyan sa sobrang pag-iisip ba? Kasi pa lang ako nun kumbaga magto 2 months pa lang ako dito sa Turkey. Tapos ganyan na nangyari. Sabi ko, ano kayang maitutulong ko? May utang pa ako, ganyan ba? Kasi ang mahal kaya ng placement dito sa Turkey, kala mo? Oo, mahal talaga sa totoo lang. Kung 150,000 yan, tapos sa hatiin ng employer, tsaka sa... Tapos maliit pa yung starting ng sahod, ganyan. Tapos kakaltasan pa dun sa mga papers nga na gasto sa'yo. Ganyan ba? Parang na-stress ako. Pero at least kabayan, nalampasan mo na ngayon at saka alam kong happy ka ngayon sa bagong employer mo. Next question ko is, ilang taon ka pa maging OFW? Baka 1 taon na lang. 1 taon. Wow! Happy na lang. For goodness kasi... kabayan. Malaki-laking ipo na yan. Bekada na. Syempre, dapat talaga yung, hindi naman tayo habang buhay maging OFW, di ba? Alam ko namang may goal ka kabayan kaya 1 taon ka na lang OFW. Plano, bro. So, gaano ba talaga kahirap sa'yo ang OFW? Gaano kahirap? Kasi lagi ko narinig mahirap. Baka naman talaga hindi naman talaga mahirap kasi pwedeng hindi ka na, parang hindi ka naman naghihirap, tingnan mo. Di ba? Mahirap talaga ang isang OFW, lalo na't yung malayo ka sa mahal mo sa buhay, mga anak mo, magulang mo, mahirap talaga. Tapos yung trabaho, kahit sabihin nila na, ay, madali lang yan mag-alaga ng bata. Ay, bro, ang hirap talaga. Lalo na yung loob ng bata na kung aanuhin mo pa yung paamuhin mo pa, ang hirap kaya. Correct. Kaya,
yung OFW talaga, taya talaga yung buhay mo dito. Kaya, kung ano pa, kung baga, kung Pinas, di magpinas ka na lang. Oo, Kaysa tama. mag-OFW ka kasi, hindi naman natin alam kung anong takbo ng buhay natin eh. Kasi yung OFW, swerte lang. Correct. Oo, kaya, Kaya nga sabi nila kung sumasahod ka sa Pinas nang hindi naman din ganun ka laki, I mean almost same lang din naman sa pwedeng sasahurin mo sa abroad, Oo, di ba? Pinas ka na lang. Stay ka na lang sa Pinas kasi ganun din naman yun eh, di ba? At least malapit ka pa sa pamilya mo. ganyan lang. So, kabayan, anong gusto mo sa mga Pilipino? Mag-abroad or mag-stay sa Pinas? kung makakain ka pa ng 3 beses sa isang araw at saka may maiipon ka pa ng sa Pinas ka na lang kaysa lalayo ka pa na pupunta ng abroad. Para Sama mo pa kaya mo pamilya naman mo. kitain doon sa Pinas di ba? Correct. Kaysa mag-a-abroad ka pa tapos hindi mo pa alam kung anong takbo ng buhay mo Madatnan. dito. Maranasan. Pinas ka na lang. At least, yung makakasama mo pa yung pamilya mo, ganyan. Ang enjoy kaya pag nandyan yung pamilya mo, lalo na yung Pasko. Diyos ko, ang lungkot pag Pasko, graduation, birthday ng anak mo na wala ka doon sa Pinas. Ano kaya, di ba? Kaya, huwag ka nang magplano mag-abroad. Kaya naintindihan ko si Bayan, kaya sabi niya 1 year na lang siyang mag-abroad. After that, hindi siya mag-for good, pero magbi-business siya. Uy, congrats in advance, kabayan. Salamat. Give me 5. Thank you, guys.